Hindi mo ba alam? Ang tatay mo ang umubos sa lahi namin. Kaya kaniligawan ni Yael. Balak ko sanang pag-asawahin kayo para magkaroon ka ng anak na may lahing aswang. Kaya pala kahit anong pang uutos sa akin ng apo mo, hindi ko siya nagugustuhan dahil may mga balak pala kayo. Parang hindi na magbabago ang pasya mo, Christy. Walang makakauwi sa inyo ngayong gabi. Uubusin namin kayo. Sampung taon lang ako noon nang mawala ang mga magulang ko. Pinatay sila ng mga aswang sa mismong harapan ko. Alam niyo ba ang pakiramdam na gusto mong lumaban pero wala kang magawa? Dala ko hanggang sa pagdalaga ang galit na nararamdaman ko sa mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Ang kwentong isasalaysay ko ay may kaugnayan sa aswang. Ako nga po pala si Christy at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang umaga, Christy. Ay nako, maganda na sana ang umaga ko kanina eh. Pero ngayon, hindi na. Bakit naman? Dahil siguro nakita mo ko, no? Buti alam mo. May babalita lang ako sa'yo. Alam mo ba yung driver ng isang bus? Yung rutang papuntang Baryo na Buwal? Wala na raw planong bumalik sa pagmamaneho. Eh paano naman yun makakapagmaneho ulit? Napilayan siya sa braso at binti. Tapos may sugat pa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kawawa nga siya eh. Buti nakaligtas pa. Maayos na siya ngayon. Kaya lang, wala na talaga siyang planong bumalik dahil sa aksidente. Ang kwento niya, may aswang raw na sumalakay sa kanila. Malakas ang kutob ko na nagsasabi siya ng totoo. Kung talagang may aswang, edi sana walang nakaligtas sa kanila. Malakas kasi uminom si Mang Jun. Kaya iniisip ng ibang driver na naaksidente sila dahil lasing siya habang nagmamaneho. Pinuntahan ko siya kahapon sa ospital. Takot na takot nga siya eh. Nararamdaman ko na nagsasabi talaga siya ng totoo. Ayaw nga sana siyang payagan ng kumpanya na umalis dahil walang papalit sa kanya. Lahat naman kasi ng mga driver dito may mga ruta ng pinapasok. Ang balita ko nga, marami ding pasahero ang nawawala sa baryong yun. O di kaya minsan, nabibigla na lang si Mang Jun na may namamatay na pasahero. Hayaan mo na sila. Mag-alas 7 na pala. Alis na yung bus na pinagkukonduktoran mo. Binibilisan ko na nga ubusin ang pagkain ko eh. Pero dumating ka naman. Ang ganda mo talaga, Christy. Ay nako, maiwan na nga kita. Naiinis talaga ako kapag nakikita ko yung pagmumukha mo. Kumakain ako sa kantin ng terminal ng bus bago dumating si Yael. Pero iniwan ko siya doon na umandar na ang bus na pagkukonduktoran ko. Naging usap-usapan ng mga driver ang tungkol sa nangyaring aksidente kay Mang Jun noong nakaraang araw lang. Kinaumagahan noon, nabigla na lang ako nang marinig ko ang usapan sa terminal na si Yael ang ipapalit kay Mang Jun. Ang alam ko, wala pang konduktor si Yael, kaya nagpumilit ako sa kanya na maging konduktor niya. Sigurado ka ba na gusto mo akong maging konduktor mo? Ang pagkakaalam ko, nainis ka sa pagmumukha ko. Nagbibiro lang naman ako nung sinabi ko yun eh. Ikaw talaga, masyado kang matampuhin. Sige na kasi, pumayag ka na maging konduktora mo ko. Doon ka magpaalam sa kumpanya nitong bus, hindi sa akin. Ano ba naman ang magagawa ko nagmamaneho lang ako. Ikaw na kasing kumausap sa kanila, nailipat ako sa'yo. Sige na naman, Yaelo. Ay, ayan ka na naman. Ang bait mo lang sa akin kapag may kailangan ka. Oo na, kakausapin ko na sila mamaya. Bukas pa naman ako magsisimulang papasok sa rutang yun. Ayos, iba ka talaga, Yael. May tanong nga pala ako, Christy. Ang sabi mo sa akin, naniniwala ka sa kwento ni Mang Jun na may aswang doon. Hindi ka ba natatakot na baka tayo naman ang atakihin ng aswang? Hindi.
Tsaka kasama naman kita, kaya alam kong ligtas ako. Ay na pala si Aling Gemma oh. Maglalako na naman yan ng prutas sa baryo ng Naboal. Kung tanongin kaya natin siya tungkol sa sinasabi ni Mang Jun kung may aswang ba talaga sa baryong yun. Ikaw na mag-usisa sa kanya kung gusto mo. Tara, lapitan natin. Wala naman siyang masasakyan na bus galing dito dahil wala nang bumabiyahe papunta doon. Bukas pa ako magsisimulang magbiyahe. Nilapitan namin si Aling Gemma habang nakaupo siya sa waiting shed. Si Aling Gemma, ang babaeng kumupkup sa akin ng 5 taon. 15 anyos ako nang umalis ako sa poder niya. Dahil paminsan-minsan, umuuwi siya sa malayong bayan para mabisita ang kanyang mga anak. Kahit hindi na kami magkasama sa iisang bubong, sinusuportahan niya pa rin ako. Palagi niya akong pinapadalhan ng pera noon. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. At para makabawi ako, binibigyan ko siya kada linggo ng pambili ng pagkain. Aling Gemma, maglalako ka ba ng prutas na yan sa baryo na Boal? Oo, sana. Kaya lang, wala pa atang bus na bumabiyahe papunta doon. Wala pa nga po. Bukas pa ata eh. At si Yael na ang bagong driver ng bus. Ay, ganun ba? Nako, masasayang lang pala itong mga prutas ko. Christy, kumuha ka dito para may makain ka dun sa bahay mo. Ay, naku, huwag na po. Pwede nyo naman pong ibenta yan eh. Ay, Aling Gemma, ito nga po palang 500. Sa inyo na po yan ha, para may pambili kayo ng pagkain. Salamat talaga, iha. Ang bait-bait mong bata. Kahit kaya mo nang buhayin ang sarili mo ng mag-isa, hindi mo pa rin ako kinakalimutan. Hindi kagaya ng iba dyan, na pagkatapos arugain at alagaan ng ibang tao, parang hindi na nila kilala ang taong tumulong sa kanila. Iba na talaga kapag nakakaraos na sila sa buhay. Ibahin niyo po itong si Christy. Dahil kahit maldita to, may mabuting puso. May iba nga po pala ako, Aling Gemma. Totoo po ba na may aswang na pumapatay sa mga pasahero dun sa baryo na Boal? Yan ang sabi nila. Pero hindi ko yun naranasan kapag sumasakay ako ng bus pa uwi. Sa awa na rin siguro ng Diyos, nilalayo niya ako sa disgrasya. Kahit isang beses po hindi niyo naranasan na matambangan ng aswang? Hindi. Pero sina John at ang konduktor, ilang beses raw silang tinambangan ng aswang. Naku, buti na lang po at hindi kayo nakasakay sa kanila. Nerbiyosa pa naman po kayo. Dasal lang ang panangga sa mga aswang na yan. Kaya ikaw, Yael, magdoble ingat ka lang sa pagpasok sa baryong yon. Malay mo, nagsasabi talaga ng totoo si John. Opo, mag-iingat po talaga ako. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kwento ni John. Minsan pa nga, last trip na akong sumasakay sa bus kong gabi. Pero wala namang aswang. Nagdadahilan lang ata ang lalaking yun sa kumpanya. Ano po ba talagang totoo, Aling Gemma? Naniniwala po ba kayo na tinambangan sila ng mga aswang o hindi? Naniniwala ako sa aswang. Pero hindi ako naniniwala na may aswang na kumukuha ng pasahero. At saka iha, ang aswang may mga utak din yan. Hindi nila tatambangan ng boss dahil maraming pasahero. Kung tutuusin, tama naman si Aling Gemma. Pero malakas ang kutob kong nagsasabi ng totoo si Mang Jun. Nung kausap ko siya sa ospital, nakikita ko ang trauma sa kanyang mga mata. Takot na takot at palaging nakatulala. Ganyan na ganyan ako noon nung pinatay ng mga aswang ang mga magulang ko sa mismong harapan ko. Hinabukasan, nalaman ko na pumayag ang kumpanya ng bus na maging konduktor ako ni Yael. Dala-dala ko lagi ang belt bag ko na may laman na iba't ibang uri ng punyal. Christy, ano naman yung dala-dala mo?
Belt bag! Bulag ka ba? Belt bag pa ba yan? Parang bag na yan ah. Pwede ba? Tigilan mo lang kakatanong sa akin. Mapupuno na tong bus. Lalarga na tayo maya-maya. Si Aling Gemma, hindi ba natin hihintayin? Natural. Hihintayin natin siya. Alam mo namang naglalako siya ng mga prutas. Oh, ayan na pala siya eh. Tulungan mo nga siya sa mga dala niya. Ito naman, kung makautos sa akin, trabaho mo sana yun eh, kasi ikaw ang konduktora. Kaya ayaw ko talaga magkonduktor ng babae kasi hindi kaya magbuhat. Akala ko ba nililigawan mo ko? Gusto mo ata ngayon pa lang, basti din na kita. Wag, sige na. Ito na, kukunin ko na yung mga dala niya. Napuno na ang bus. Kaagad na kaming umalis ni Yael. Si Aling Gemma naman ay nasa tapat ng bintana dahil nahihilo daw ito kapag sa gitna siya uupo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Biglang tumigil ang bus. May sumakay na matandang lalaki. Doon siya umupo sa tabi ni Aling Gemma. Maya-maya pa, lumapit ako kay Aling Gemma para bigyan siya ng tubig. Aling Gemma, gusto niyo po bang uminom ng tubig? Ay, hindi ako nauuhaw, iha. Iha, baga ba kayong uuwi mamayang gabi? Hindi ko po alam eh. Pero hanggang 10:00 ang huling trip namin. Nako, baka matambangan tayo ng aswang mamayang gabi, lagot na! Huwag mo ngang tinatakot ang mga matatanda. Kakapasok lang nila sa baryo, tapos magsasalita pa kayo ng ganyan. Kaya nga dapat nilang malaman na may aswang na tumatambang sa bus kada gabi dahil bago pa lang sila dito. Alam mo, hindi ako naniniwala sa ganyang haka-haka. Umaga sumasakay ako ng bus papasok sa baryo. Tapos sa gabi naman, sumasakay rin ako pa uwi. Bakit hindi ko nakikita ang aswang na yan? Paano mo naman ipapaliwanag ang nangyayari sa mga pasahero? Maniwala ka sa akin, Iha. 2 beses kong nasaksihan na may namamatay na pasahero sa loob mismo ng bus ni June. Yung bus na sinasakyan ko, si John din naman ang nagmamaneho. Pero bakit hindi ko naranasan ang mga ganyan? Kaya ginugulo lalo ng aswang ang mga pasahero dahil chinichismis nyo sila. Inirapan naman ng matandang lalaki si Aling Gemma. Naglakad na ako papunta sa kinaroroonan ni Yael. Pero bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nararamdaman ko na may pasahero kaming aswang. Inikot ko ang aking mga tingin sa mga pasahero. Nahuli ko ang matandang lalaki na nakatingin sa akin habang nakangisi. Pinilit kong lumapit kay Yael at sinabi sa kanya ang nararamdaman ko. Bakit parang namumutla ka? Ayos lang ako. Sa daan ka lang tumingin dahil baka makabangga tayo. Namumutla ka nga talaga tsaka pinagpapawisan. Nihilo ka ba? Hindi naman bago sa'yo yung sumakay ng bus ah. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin eh. Biglaan nga lang eh. Pagkatapos ko makausap si Aling Gemma at ang matandang lalaki nakakasakay lang, bigla akong nahilo. Parang may naamoy akong hindi maganda. Ano? Wala naman ako naamoy ah. Lakas naman ng pakiramdam mo. Pwede bang huwag kang tumawa? Nagsasabi ako ng totoo. Nararamdaman ko na may aswang na nakasakay sa bus na to. Kaya lang, hindi ko matukoy kung sino eh. Sa dinami-dami ba naman ang nakasakay dito sa bus? Ang mabuti pa, maupo ka na lang dito sa front seat. Mamaya ka na maningil ng pamasahe dahil malayo-layo pa naman ang pupuntahan natin. Pero hindi ako mapakali, Yael. Paano kung may mabiktima ang aswang na yan dito? Hindi ka naman albularyo para makaramdam. Tsaka walang aswang na atake kapag may araw. Ang sabi sa akin ng lolo ko, kapag raw biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko, ibig sabihin may masamang nilalang na nakapaligid sa akin. Maupo ka na kasi. Sumandal ka para makapagpahinga ka na muna.
Sinunod ko naman ang sinabi ni Yael. Hanggang sa bigla akong napangiwi nang sumakit ang tiyan ko. Ang akala ko, saglit lang ang sakit na mararamdaman ko. Dumating na sa sitwasyon na namimilipit na ako sa sakit habang pinagpapawisan ng malamig. Yael, ang sakit talaga ng tiyan ko. Ano? Teka sandali. Dadaan lang tayo sa lugar kung saan may banyo. Paano ba yan? Wala pa akong gaanong alam sa lugar na to eh. Hindi ako magbabanyo. Parang hinuhukay ang tiyan ko. Hindi ko talaga kaya eh. Sobrang sakit talaga. Ganito na lang, hihinto muna tayo ng saglit. Bahala na sila dyan. Kung nagmamadali sila, di maghanap sila ng ibang masakyan. Ayan, may nakita na akong malaking espasyo para paghintuan nitong bus. Pwede bang pakitanong si Aling Gemma kung may gamot siya? O di kaya panghaplas para sa sakit ng tiyan? Sige, sandali lang. Bilisan mo ha. Oo, ito na, alis na ako. Maraming pasahero ang nagtataka kung bakit huminto kami. Pinaliwanag naman sa kanila ni Yael kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa, bumalik na si Yael at kasama na nito si Aling Gemma. Nakita ko sa mukha ng matandang babae ang pag-aalala sa akin ng mga oras na yon. Iha, anong nangyayari sa'yo? Sobrang sakit po ng tiyan ko eh. Meron po ba kayong gamot dyan? Ay nako, wala akong gamot dito. Ay teka lang, magtatanong ako sa ibang pasahero para matulungan ka. Kawawa naman si Christy. Putlang-putla na sa sobrang sakit ng tiyan niya. Mga kasama, meron ba dito sa inyo ang may dalang panghaplas sa tiyan? Ano ba ang nangyayari? Nako, kanina pa naghihintay ang taong kikitain ko dun sa baryo. Masama ang pakiramdam ni Christy. Kung nagmamadali ka, mauna ka doon. Lumipad ka kung gusto mo. Sino lang merong panghaplas dyan? Pahiramid na sila para makaalis na tayo kaagad. Ayun, may panghaplas ang isang babae doon. Kunin mo na doon, Yael, para mahaplasan na natin ang tiyan ni Christy. Paano kaya ako? Ako, unang araw ng biyahe ko dito, parang na-trauma na kaagad ako. Hindi kaya nausog ka, iha. Halika rito, hahaplasan muna natin ng laway ang tiyan mo. Naglagay ng laway si Aling Gemma sa kanyang palad at hinaplos niya yon sa tiyan ko. Makalipas ang ilang minuto, nakahinga ako ng maluwag nang mawala ang pananakit ng tiyan ko. Kaya lang, hindi pa rin nawala ang nararamdaman kong pagkahilo. Nagsimula na kaming bumiyahe ulit para mas maaga kaming makarating sa aming pupuntahan. Tanghali na nang makarating kami sa baryo na Buwal. Kaagad na bumaba si Aling Gemma para pumunta sa palengke. Kasabay nito ang matandang lalaki na nagmamadali. Nabangga niya pa ako pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Oh, ayos ka na ba, iha? Opo, nawala ng pananakit ng tiyan ko pero nahihilo pa rin po ako eh. Baka naman naninibago ka sa biyahe. Mas malayo kasi ang rutang to kaysa sa mga rutang pinupuntahan mo. Kaya nga po eh. Oh, paano ba yan, Aling Gemma? Kailangan na naming umikot sa buong bayan para maihatid ang ibang pasahero. Saan po ba kayo maghihintay mamayang gabi kapag uwian na? Ay, doon banda sa may waiting shed. Yung nadaanan natin doon paliko. Sige po, mag-iingat po kayo ha. Ikaw ang kailangang mag-ingat, iha. Gamay ko na ang lugar na to kasi tumanda na ako sa pabalik-balik dito. Christy, sumakay ka na, ikot pa tayo. Nandyan na!
Sige, mauna na po ako. Nagmadali akong sumakay ulit. Konti na lang ang mga pasaherong natitira sa loob. Umupo ako sa front seat para magpahinga. Nang mga oras na yon, unti-unting nawawala ang pagkahilo ko. Ano na naman ang iniisip mo? Napansin ko lang to ha. Pero alam mo ba, nawala ang pagkahilo ko pagkababa ng matandang lalaki. Ano naman ang koneksyon niya sa nararamdaman mong hilo? Parang sa kanya nang galing ang lason eh. Tapos kanina, bago sumakit ang tiyan ko, nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Baka naman nagagandahan lang siya sa'yo. Hindi, kakaiba eh. Basta, malakas ang kutob ko na nilalason ako ng matandang lalaking yun. Lason? Oo, lason ng mga aswang atang gamit niya. Gutom lang ata yan, Christy. Ang sabi naman ng mga pasahero, malaki raw ang terminal ng bus dito tsaka may karinderya doon. Pagkadating natin, kakain tayo ng marami. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin na may nararamdaman akong aswang sa paligid? Yung totoo? Hindi. Kasi ang alam ko, mga albularyo lang may kakayahan na makaramdam ng presensya ng aswang. Albularya ka ba? Hindi rin. O yun naman pala eh. Hindi nagtagal, nakarating na kami sa terminal ng bus. Kaya nag-uunahang bumaba ang mga pasahero. Dumiretso na rin kami ni Yael sa karinderya para makapananghalian. May nakita akong isang batang lalaki doon na mga 10 taon pa lang. Siya ang serbedora ng karinderya. Magandang tanghali po. Umorder na kayo ng pagkain nyo. Sandali lang, titingin na muna kami kung ano yung gusto namin kainin ha. Sige po. Ako nga pala si Christy. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Nico. Nagtatrabaho ka ba dito? Opo, kasama ko naman po ang nanay ko. Siya ang nagluluto ng mga pagkain. Ang sipag mo ah. Opo, malapit na po kasi ang pasukan kaya kailangan ko magtrabaho para may pambili po ako ng uniforme. Tsaka bagong sapatos. Mabuti yan. Bata, isang serve ng dinuguan ng sa akin tsaka 3 kanin. Ito naman sa akin, isang serve ng afritadang baboy, tsaka 2 kanin lang. Sige po, sandali lang ha. May isang babaeng lumapit kay Nico. Sa tingin ko, siya ang nanay ng bata. Nakita ko rin na may inilagay siyang luya sa damit ni Nico. Nagulat ako nang biglang tinapik ni Yael ang balikat ko. Bakit titig na titig ka sa batang yun? Mamaya, tatanungin ko ang batang yun tungkol sa nangyaring pananambang ng aswang sa bus. Sa tingin mo ba, may alam ang batang yan? Nako, tigilan mo ang pag-uusisa kahit kanino, baka mamaya mapagtanungan mo isa din palang aswang. Sigurado akong hindi aswang ang magnanay na yan. Nilagyan pa nga ng luya ang damit ng bata eh. Pampataboy na masamang nilalang ang luya. Nandito na po ang order nyo. Salamat, Nico. Halika nga rito. May tanong lang ako sa'yo. Ano naman po yun? Saan ba kayo nakatira? Dun pa po sa San Isidro. San Isidro? Eh di ba may kalayuan yun dito? Opo, kaya lang hindi kami nakakauwi kasi wala nang bus na bumabiyahe papunta sa amin. Meron na, kami ni Ate Christy mo. Talaga po? Oo, kami ang bagong inutusan ng kumpanya na pumasok sa rutang to. Kung ganon, makakauwi na pala kami ni nanay. Nay! Nay, halika po! Nay, sila po ang bagong nagmamaneho ng bus papunta dito. Makakauwi na po tayo sa atin. Makikita na po natin si tatay at ang kapatid ko. Teka, nasaan naman si Mang Jun? Nadisgrasya kasi yung bus na dala niya nung nakarang linggo. Nasa ospital pa rin po siya hanggang ngayon. Ano? Ay, sus Mariosep. Nay, kailangan po nating agahang makauwi mamaya. Kasi po baka nagsimula na naman magbantay ang aswang ng mga pasahero. Nagsisimula? Ibig mong sabihin, meron talagang aswang na nananambang sa mga pasahero?
Oo, iha. Meron. Delikadong magbiyahe ng gabi sa baryong to. Sumusunod ang aswang sa bus at posibleng nakakasakay pa sila. Hindi. Kung ganun, nagsasabi ng totoo si Mang Jun? Sabi ko sa'yo, di ba? Malakas talaga ang kutob ko na nagsasabi ng totoo si Mang Jun, pero ayaw mong maniwala sa akin. Sa totoo lang, kukonti na lang ang mga pasaherong bumabiyahe tuwing gabi. Alam na kasi nila kung anong pwedeng mangyari sa daan. Kung ganun, kailangan natin makaalis dito ng alas 4 ng hapon. Yun nga sana. Kami kasi ng anak kong si Nico, 2 linggo nang hindi nakauwi. Kailangan kong makauwi ngayon dahil may sakit ang isa kong anak. Kami po ang pinakahuling biyahe galing dito. Alas 10 ng gabi ang alis namin. Kailangan nating sundin yon. Baka malaman ng kumpanya na hindi tayo sumusunod. Pwede nila tayong tanggalan ng trabaho. Kung totoong may aswang sa baryo na to, kailangan natin makaalis ng maaga. E paano si Aling Gemma? Alangan namang iiwan natin yun. Patay na. Si Aling Gemma pala. Ano ba? Huwag kang matakot dyan. Paano kung magpakita sa atin ng aswang na yun sa gitna ng kalsada? Baka madisgrasya pa tayo at mamatay. Akong bahala sa aswang na yan. Ang gagawin mo lang, tumingin sa daan at magmaneho na maayos. Kahit gustong-gusto ni Yael na umuwi ng maaga, wala itong nagawa nang pigilan ko siya. Alas 7 ng gabi, nagsakayan na ang mga pasahero. Kasama na doon ang magnanay na sina Nico at Selena. Totoo nga, nakukonti lang ang mga pasaherong sumasakay. Hinintay namin ang alas 10 ng gabi bago kami umalis ng terminal. Ramdam kong natatakot si Yael pero pinapalakas ko ang loob niya. Natatakot talaga ako, Christy. Dapat kanina pa tayo umuwi. Matakot ka kung wala na tayong trabaho. Oh, wag mo masyadong bilisan ang pagpapatakbo ng bus ha. Gusto mo atang maunang makita si San Pedro eh. Saan nga pala natin dadaanin si Aling Gemma? Doon sa waiting shed raw na paliko. Malapit na tayo. Magbantay ka na dun sa pintuan. Ito naman kung makautos. Isarado mo ng maayos ang pintuan ha, tsaka pati mga bintana. Wag na. Masyadong mainit dito sa loob. Magmaneho ka lang kasi dyan. Yung mata mo, dapat sa kalsada lang ang tingin. Tumangulang si Yael sa akin. Agad na akong pumunta sa pintuan para abangan si Aling Gemma. Nakita ko nga na nag-aabang sa amin si Aling Gemma sa may waiting shed. Pero nakita ko na naman ang matandang lalaki na sumabay rin kay Aling Gemma. Aling Gemma, halika na po. Ay, buti naman at dumaan na kayo. Ang akala ko, hindi kayo uuwi ngayong gabi. Wala naman po kaming matutulugan dun eh. Sa loob na kayo ng bus mag-usap. Mauna ka na kasing pumasok sa bus kung nagmamadali ka. Umalis ka kaya dyan sa pintuan. Umakyat na po kayo. Nagmamadali po kasi yung driver natin eh. Ay, sige. Ay, napagod ako ng gusto sa kakabenta ng prutas. Mabuti na lang at napaubos ko. Ganun po ba? Naku, ang mabuti pa po, sumakay po kayo dito sa bandang harap. Dito na lang ako sa likuran, iha. Nakakahilo kasi kapag hindi ako nakakalanghap ng hangin. Sige po. Napatingin naman ako sa matandang lalaki. Nahuli ko na naman siyang nakatitig sa amin ni Aling Gemma. Umupo muna ako saglit sa tabi ng matandang babae. Saka siya tinanong kung madalas niya bang nakakasabay ang matandang lalaki. Ang alam ko, may negosyo ang lalaking yan dito. Hindi ko naman yan kakilala eh. Kaya lang, dahil madalas kaming magkasabay sa pagsakay ng bus, nag-uusap kami. Parang iba po kasi ang nararamdaman ko sa matandang yan. Bakit naman, iha?
Hindi ko po kasi maipaliwanag eh. Pakiramdam ko po, may itim siyang sikreto. Ilang beses ko na yang nakasabay sa pagsakay ng bus. Medyo masungit lang, pero minsan mabait din naman. Ang mabuti pa, Iha, bumalik ka na doon kay Yael. Sige po, maiwan ko na po kayo dito ha. Pumunta naman ako sa kinaroroonan ni Yael. Nang napadaan ako sa tabi ng matandang lalaki, bigla nitong hinawakan ng kamay ko. Tinawag ako ni Yael, kaya bigla niya akong binitawan. Nakakainis? Oh, ano nangyari sa'yo? Pwede bang dito ka lang sa tabi ko? Natatakot kasi ako, Christy. Sige, hindi na ako aalis. Ay, uy, may pasahero palang bababa dyan sa pinakadulo ng baryo ah. Titigil ko na lang ang bus mamaya. Na paano yung braso? Bakit hawak-hawak mo yan? Hinawakan ba naman niya ako? Naging pasahero din natin siya kaninang umaga. Tapos ngayon, sa atin pa din siya sumakay. Sabi ko ni, type ka ata ng matanda. Tumigil ka nga dyan. Oh, ayan na, nandito na tayo. Ihinto mo na ang bus. Grabe, ang dilim. Nang makababa na ang pasahero, bigla namang namatay ang ilaw sa loob ng bus. Nagsigawan ng iba pang pasahero dahil sa takot. Hinawakan ko ang belt bag ko para maghanda. Nagmadali naman si Yael na hanapin ang dala naming flashlight. Pero hindi niya agad makapa ang flashlight na nasa ilalim ng upuan niya. May narinig akong boses ng babaeng sumigaw. Naalarma ako at gusto ko sanang makalapit sa pinanggalingan ng boses. Kaya lang, hindi ko magawa dahil madilim. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang ilaw at nakahinga kami ng maluwag. Luma na atang ilaw nitong bus eh. Kausapin mo nga ang boss natin para mapalitan to bukas. Ngayon lang to nangyaring napatayan ng ilaw ang bus ah. Hali kayo, tingnan nyo. May babaeng duguan dito. Babaeng duguan? Oo, tingnan ninyo. At sa tingin ko, patay na siya. Dali, lapitan natin. Diyos ko, anak ng... Paano to nangyari sa kanya? Magmaneho ka na ng bus, Yael. Sige na, Yael. Ang bus na lang ang intindihin mo. Kinain ng aswang ang babaeng yan. Nang ganun kabilis? Pero saan siya dumaan? Iha, huwag mo nang intindihin. Gawin yun ni Yael ang lahat ng paraan para makaalis na tayo dito. Pero imposibleng walang nakapansin sa aswang. Nagdadasal kami rito para hindi kami makain ng aswang. Alangan na magbantay pa kami sa kapwa namin pasahero. Ang mabuti pa, Christy, hubarin mo yung jacket mo. Itakip mo sa katawan ng babaeng yan na wala ng buhay. Hinubad ko ang jacket ko at lumapit ako sa babaeng puno ng dugo ang katawan. Nang akmang tatakpan ko na sana siya, nakita ko na may kagat ang kanyang leeg. Hinawakan ko yun at nararamdaman ko na kagat yun ng ngipin ng aswang. Bilisan mo na dyan! May kagat ang babae sa leeg. Takpan mo na siya ng jacket mo. Walang magandang maidudulot sa iyo ang pagtingin sa bangkay na yan. Maaalala mo lang ang nangyari sa mga magulang mo. Nanay, aray ko po. Biglang sumakit yung tiyan ko. Ay, teka sandali. Meron akong gamot na dala dito. Itaas mo ang damit mo para mahaplasan ko ang tiyan mo. Ito po. Aling Gemma, pwede niyo po bang tulungan ng batang yan para mawala ang pananakit ng tiyan niya? Sige, pero samahan mo ko. Lumapit kami sa kinaroroonan ng mag-ina. Kagaya ng nangyari sa akin kaninang umaga, namimilipit ang bata sa sobrang sakit.
Ayon kay Aling Gemma, posibleng nausog din siya. Hayaan mo kung pahira ng laway ang tiyan mo, bata. Kapag usog yan, mawawala ang pananakit. Ay, Diyos ko! Sana hindi na muna tayo bumiyahe pa uwi. Alam niyo kung gaano kadelikado ang daan na tinatahak natin, lalo na kung gabi. Magiging malaking leksyon ito sa inyo. Huwag niyo na subukang umuwi at bumiyahe kung gabi. Alam mo palang delikado eh. Pero bakit bumabiyahe pa rin kayo? Matanda na ako at hindi ako takot na mamatay. Tsaka wala kang pakialam, buhay ko to. Ayan na. Nagawa ko ng pahira ng laway ang tiyan mo. Magpahinga ka lang saglit. Mawawala din yan. Maraming salamat po, Ale. Walang anuman. Ano pang hinihintay niyo? Balik na kayo sa mga upuan niyo. Paniwala kayo sa akin. Sa bawat paghinto ng bus, merong mamamatay. Huwag mo siyang paniwalaan, Christy. Nagkataon lang ata na natsyempuhan ng aswang na yun ng babae. Doon ka na sa unahan. Sumama na lang po kayo sa akin doon. Mahirap na po. Baka ikaw naman ang mabiktima ng aswang. Huwag mo akong alalahanin. Ako na ang bahala sa aswang na yan. Meron akong pangontra dito. Talaga po? Oo, kaya sige na. Doon ka na. Ate Christy, pwede po ba akong sumama sa inyo dun sa front seat? Sige, walang problema. Halika na. Sasamahan natin ang driver doon. Nang makaupo ako sa front seat, napapansin ko na ang nanginginig na kamay ni Yael habang nagmamaneho. Hinawakan ko yon. Nagulat naman ang lalaki sa ginawa ko. Ngumiti ako sa kanya para kumalma siya. Hindi natatalab ang magandang ngiti mo sa akin dahil sa nangyayari. Tsaka bakit mo pa sinama ang batang yan dito? Mamaya may mangyari pang masama dyan. Alam kong natatakot ka, pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Dito muna uupo sa tabi ko si Nico Totoo po atang nausog ako. Nawala na po kasi yung sakit ng tiyan ko eh. Ano bang magagawa mo para protektahan ako laban sa aswang? Maski nga ikaw natatakot ka rin eh. Hindi ako takot. Sa totoo lang, gusto kong makita ang aswang na yan. Para saan at gusto mo siyang makita? Kung pwede nga lang sana na hindi ko makita ang halimaw na yun. Ano naman ang gagawin natin sa bangkay ng babaeng yun? Idadaan natin ang bangkay sa police station. Doon lang sa kasunod na bayan. Yari na tayo niyan. Baka tayo pa masisi sa nangyari. Hindi yan. May nakita akong kagat sa leeg ng babae. Kinagat siya nung namatay ang ilaw. Sigurado din ako na ininom ang dugo niya. Baka vampirang pumapatay ng pasahero at hindi aswang. Aswang ang pumapatay. Paano ko alam? Simple lang. Ganyan na ganyan ang nangyari sa mga magulang ko nung pinatay sila ng aswang. Kinagat sila ng aswang sa leeg. Ano? Oo, Yael. Isa sa dahilan kung bakit sumama ako dito ay dahil gusto kong mapatay ang aswang na yan. May kakayahan ka bang mapatay ang aswang? Oo, galing ako sa pamilyang mangangatay ng aswang. Nung nalaman ko na dito ang ruta mo, pinilit kong maging konduktora mo para mawakasan ko ang masasamang gawain ng aswang na yan. Mangangatay ng aswang? Yung pumapatay ng aswang? Ganun na nga, pinaghandaan ko ang pagpunta natin dito. Huwag kang mag-alala, meron akong dala dito na pamatay ng aswang. Ibig niyo pong sabihin ate, kaya niyo pong pumatay ng aswang? Ito ang unang pagkakataon na papatay ako ng aswang. Kaya hindi ko alam kung kaya ko. Pero susubukan ko siyang labanan at patayin sa abot na makakaya ko. Paano mo naman mapapatay ang aswang na yan kung wala kang dalang gamit? Meron, dito sa loob ng belt bag ko. May patalim ako dito na ginagamit din ng tatay ko noon para pumatay ng aswang. Diyos ko, ilang taon na tayo magkakilala pero hindi ko alam na may sikreto ka pala. Hindi mo naman kasi kailangan malaman lahat eh. Kaya Yael, huwag kang matakot. Poprotektahan ko kayong lahat laban sa aswang na yan. Alam ko magagawa ko yun. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko.
May kutob ka na ba kung sino talaga ang aswang sa mga pasahero? Oo, yung matandang lalaki. Sulyapan mo sa side mirror. Hindi maalis ang tingin niya dito sa atin. Nagulat nga ako nang bigla siyang nakarating doon kung saan nakaupo ang babaeng namatay. Anong gusto mong gawin natin? Gagawa tayo ng patibong para mailabas niya ang kanyang pagkaaswang. Ang gagawin mo lang, itutok mo ang mga mata mo sa daan para hindi mabangga ang bus. Sige. Puisit talaga. Natatakot ako pero wala na akong magawa eh. Kapag makakauwi pa tayo ng buhay ngayon simula bukas, hindi na ako papasok sa ruta na to. Bahala na ako matanggalan ng trabaho. Ang alam ko, kapag nakaamoy ng preskang dugo ang aswang, nawawala sila sa tamang katinuan. Nilabas ko ang dala kong punyal at sinugatan ko ang aking daliri. Saka lumapit sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Nagpanggap akong naghahanap ng gamot para sa sugat, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya kapag makita niya ang daliri kong duguan. Manong, may gamot po ba kayo para sa sugat? Na paano ba yan? Aksidente ko pong nahawakan ng blade eh. Wala akong gamot dito. Doon ka maghanap sa iba. Tsaka pwede ba? Huwag kang lapit sa akin. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Ang sungit niyo naman po. Oh, Christy, anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo yung daliri mo? Nasugatan po ako dun sa blade na hinawakan ko eh. Ang sakit-sakit nga po eh. Ay nako, ikaw talaga. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Masyadong mabagal ang pagpapatakbo ng driver sa bus. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakarating. Hindi po kasi pwedeng bilisan ang pagmamaneho nitong bus. Paano po kung madisgrasya tayo? Iniisip lang din niya ang kaligtasan nating lahat. Isipin mo ha, 6 na oras ang kailangan nating ibiyahe paalis sa baryo na to. Pero mas lalong binabagalan ng driver. Sa tansya ko, bago tayo tuluyang makaalis sa bayan ng Nabual, tatakbo sa 8 oras. Aswagatang driver na yan eh. Okay lang po. Ang mahalaga, makauwi tayo ng ligtas. Saka hindi aswang si Yael. Matagal ko na po siyang kakilala. Oo nga naman. At kung gusto mo palang makauwi ng maaga, dapat 5:00 pa lang sumakay ka na sa ibang sakayan. Umalis ka nga, babae ka sa harapan ko. Natatakot ako habang tinitignan yung dugo sa daliri mo. Natatakot po kayo? Alika na, Christy. Doon na tayo sa bandang likuran. Hinila ako ni Aling Gemma papunta sa likuran ng bus. Sa nakikita ko, kalmado lang ang matandang lalaki habang nakasandal sa kanyang inuupuan. Dumadaloy pa rin ang dugo sa daliri ko, kaya tinalian yun ni Aling Gemma ng panyo. Christy, baka pwedeng pakisabi kay Yael na bilisan niya ng konti ang pagmamaneho. Nahihilo na kasi ako, iha. Masama na ang pakiramdam ko. Wala po ba kayong dala na panghaplas para ipahid sa noo nyo? Yung medyo maanghang po sana para mas maganda. Wala akong dala eh. Ay, yung nanay pala ng bata. Nakita ko kanina na may dala siyang ipikasent. Sige po, sandali lang po. Nasusuka ko na hindi ko maintindihan. Yung sikmura ko biglang humapde. Kumain po ba kayo kanina? Oo, busog naman ako eh. Pero bigla akong nagutom. May tinapay po ako doon. Kukunin ko na rin po para makakain kayo. Alam mo namang hindi ako kumakain ng tinapay. Yung panghaplas na lang ang hiramin mo. Tumango naman ako sa kanya at mabilis na lumapit kay Ate Selena. Nakikiramdam pa rin ako sa paligid ng mga oras na yon. Handang-handa na akong makalaban ng aswang. Napatigil ako nang may malanghap akong kakaibang amoy. Amoy
na naging dahilan para mahilo ako. Ate Selena, baka pwede pong humingi ng efficacent nyo. Abay oo, syempre naman. Sino ba maghahaplas niyan? Si Aling Gemma po. Ah, ganun ba? O sige, ito iha. Ay, nahihilo na talaga ako. Parang masarap matulog sa biyahe. Nako, wag po kayong matulog Ate Selena. Labanan niyo po ang antok. Dahil baka nandito lang ang aswang sa paligid natin. Pinipilit ko ngang labanan. Pero parang kusang pipikit ang mga mata ko. Ang naaamoy natin ay galing sa aswang. Kaya lang, hindi natin matukoy kung sino sa mga pasaherong nandito ang aswang. Pero meron akong pinaghihinalaan. Kaya lang, wala pa akong sapat na ebidensya. Ang anak ko, kahit anong mangyari, iligtas mo ang anak ko. Mahigpit na hinawakan ni Ate Selena ang kamay ko. Bumalik na ako sa kinaroroonan ni Aling Gemma. Nadatnan ko siyang namimilipit sa sakit. Aray ko. Ay, akin na ang panghaplas, iha. Ay. Ito po, sa lahat ng mga pasahero nandito, ang matandang lalaki lang ang kalmado. Siya nga ata talagang aswang, pero wala naman akong ebidensya. Sa tingin ko, tama ka talaga, Christy. Nakukuha niya pang tumawa kahit nakikita niya kung ano ang kalagayan natin. Teka nga po sandali. Parang pahinto-hinto ang bus ah. Pupuntahan ko po muna si Yael. Ay, oo, sige. Ay nako, ang pangit talaga ng naamoy ko. Meron atang naglalason sa atin dito. Yun nga din po ang naisip ko eh. Nagmamadali akong lumapit sa kinaroroonan ni Yael at Nico. Umiiyak ang bata habang hinahaplos ni Yael ang likod nito. Nakikita ko naman sa mga mata ni Yael na parang inaantok siya. Sumasakit din naman daw ang tiyan ni Nico. Lagot na. Ate, pwede po bang pakisabi dun sa matandang babae na lawayan niya ulit yung tiyan ko? Nico, masama din kasi ang pakiramdam ni Aling Gemma. Masakit din ang tiyan niya at nahihilo siya. Ako din, nahihilo din ako. Alam ko na, tatanggalin natin tong panyo na nakatali sa sugat ko. Ikaw, Yael, yung pamuna sa pawis mo, itakip mo sa ilong mo. Nihilo nga din ako, tsaka inaantok na rin. Parang hindi ko na ata kaya magmaneho ng matagal. Lumaban ka, Yael. Gumagamit ng mahikang aswang para mapatulog tayong lahat. Huwag tayong magpapatalo sa kanya. Alam ata niyang nakikiramdam din tayo sa kanya. Ate, tulungan mo naman po ako. Ang sakit-sakit talaga ng tiyan ko. Mas doble po sa sakit na nararamdaman ko kanina. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tatawagin ko na lang ang nanay mo. Sige po. Dali-dali kong nilapitan si Ate Selena para ipaalam sa kanya ang nangyari kay Nico. Nang pabalik na ako, tumayo ang matandang lalaki sa kanyang inuupuan. Sa sobrang pagmamadali ko, nabangga ko ang matanda, kaya natumba ito sa sahig ng bus. Bulag ka ba? Nakita mo naman tumayo ako sa inuupuan pero pinagamo pa rin ako. Nagmamadali po kasi ako. Ay, teka, ano po yung pinulot niyo sa sahig? Wala to. Umalis ka na nga. Akin na po yan. Ano ba? Huwag mong pinakikialaman ng mga gamit ko, walagya ka. Ikaw ang walang hiya. Akin na yan para malaman ko kung ano ang laman yan. Akala mo ba hindi ko nababasa kung anong laman ng utak mo, ha? Kanina ko pa napapansin na ako lang ang binabantayan mo. Kaya hindi ako makakilos ng maayos. Hoy, bakit mo sinampal si Christy?
para magising na siya sa katotohanan. Ilayo mo sa akin ang babaeng yan. Baka hindi pa ako makapagpigil at anong magawa ko sa kanya. Halika na, Christy. Lumayo ka sa matandang yan. Mahuli ko lang kayo sa akto, papatayin kita. Tandaan mo yan. Ako pa talaga tinakot mong babae ka. Hinaplasan ni Ate Selena ng efficacent ang tiyan ni Nico. Namumungay na ang mga mata ni Yael sa sobrang antok, kaya binatukan ko siya ng malakas. Aray ko naman! Kailangan kong gawin yon para mawala ang antok mo. Alam mo bang sinampal ako ng matandang lalaki doon kanina? Ano? At bakit? Mabuti pa, bababain na lang natin yung matandang yan. Wag! Hindi siya pwedeng makatakas. Naduduling na talaga ako, Christy. Natatakot ako na baka mabangga tayo kapag pinilit ko pa magmaneho. Pakiusap, Yael. Huwag kang tumigil. Mamamatay tayong lahat sa kalyeng to kapag hininto mo ang bus. Nasa lugar pa tayo na walang katao-tao at mga ilaw. Alam ng matanda na minamanmanan ko ang kilos niya, kaya siya nagalit. Sigurado ka na ba talaga na siya ang aswang? Oo, siguradong sigurado ako, lalo na at may nakita akong gamit niya. Isang maliit na boteng may lamang likido. Yun atang ginagamit niya para mahilo ang lahat. Mag-isip ka na ng isa pang plano para mapatay mo ng aswang na yan. Tignan mo, nagkakagulo na ang iba nating pasahero. Yung iba naman humihilik na sa pagtulog. Mas lalong lumakas ang sigawan ng ibang pasahero nang mamatay ulit ang ilaw ng bus namin. Napahinto pa sa pagmamaneho si Yael. Binuksan ko ang belt bag ko at kinuha ang punyal ko doon. Hindi na ako makakapayag na may isa pang mamatay. Huwag ka na munang gumalaw kasi baka pasahirong masaksak mo imbis na ang aswang. Pailawin mo na ang flashlight mo. Dali! Sige, ito na. Dumapa kayong lahat! Yael, sundan mo siya ng ilaw ng flashlight. Dalian mo! Oo, Papatayin kitang aswang ka! Sinalakay ko ang aswang gamit ang sagradong punyal ng tatay ko. Gumagalaw ang bus sa tuwing palipat-lipat ng pwesto ang aswang. Hindi din ito magawang tumingin sa ilaw dahil nasisilawan siya. Nahihirapan akong lumaban ng maayos dahil nagkakagulo ang ibang pasahero. Hanggang sa nagulat ako nang inatake nito si Yael. Napasigaw si Yael at tumalsik ang flashlight na hawak niya. Kuya Yael! Ay, Diyos ko! Si Yael! Yael! tulungan mo ako, Christy, may sugat ako. Christy, lumapit ka dito. Mukhang napuruhan ata si Yael. Sobrang dilim. Wala akong makita. Mamamatay na ba tayong lahat dito dahil sa aswang? Hindi, anak. Hindi ako papayag. Nasa ka na, Christy? Itayo mo ako dito. Na mga sandaling yun, biglang bumalik ang ilaw. Doon na ako mabilis na kumilos. Lumapit ako kay Yael. May sugat siya sa braso. Sobrang lalim ng sugat niya at sobrang dami ng dugo. Napalingon naman ako sa mga pasaherong nandun. Wala nang bakas ng aswang. Napansin ko ang matandang lalaki na nakasiksik sa ilalim ng upuan. Takot na takot. Si Aling Gemma naman, ganun din ang ginagawa. Aray! Parang hindi ko na ata kaya na magmaneho. Magmamaneho ka, Yael. Pilitin mo dahil maraming umaasa na makaalis dito ng buhay. Kuya Yael, gusto ko pa pong makauwi. Ano kaya kung magpaiwan na lang ako para ako na lang ang kainin ng aswang? Natatakot ako na baka may masamang mangyari sa anak ko.
Walang kailangang magsakripisyo. Tandaan niyo lang, kapag namatay ang ilaw, yun ang pagsalakay ng aswang. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Pigilan muna natin ang pagdurugo ng sugat mo para makaalis tayo kaagad. Christy, hindi mo kayang patayin ng aswang na yan. Malakas siya eh. Tapos sobrang tulis ng kuko niya. Tignan mo itong kinalamot niya sa braso ko. Bumaon ng gusto yung mga kuko niya. Kaya ko nga siyang labanan, pero dapat kaharap ko siya. May gamot akong dala dito para sa sugat. Ano? Meron kang gamot? Pero bakit naghanap ka pa ng gamot dun kanina nang masugatan ng daliri mo? Ginamot ko ang braso ni Yael at hinintay na tumigil ang pagdurugo nun. Inutusan ko sina Ate Selena at Nico na lumipat ng upuan sa likod. Pinag-usapan namin ni Yael ang sunod naming plano. Isasarado ko ang mga bintana. Sisiguraduhin ko na hindi yun mabubuksan ng aswang. Eh di mas lalo tayo manghihina dito kapag ginawa mo yun. Naamoy ko pa rin hanggang ngayon ang mabangong halimuyak na nagpahilo sa atin. May takip naman ang ilong mo ah. Paano mo ba naaamoy? Pwede ba, sundin mo na lang ako. Gusto ko kayong maligtas lahat at gusto ko mapatay ko ang aswang. Sige na, magsisimula na ba tayo sa pagbiyahe? Oo, paandarin mo ang makina. Saka ang alam ko, malapit na tayo sa kagubatan. Dumiretso ka lang. Meron pang ibang madadaanan bukod dun. Mas lalo tayo mapapahamak kapag dun tayo dumaan. Sobrang dilim din dun. Malapit ko na makilala ang aswang na yan. Bakit mo pinalipat ang magnanay sa likod? Para gawing pain. Ano? Ipapain mo sila laban sa aswang? Oo, ang pananakit ng tiyan ni Nico ay dahil sa aswang. Natitipuhan niya ang bata. Kaya lang, hindi niya ito magalaw dahil dito siya nakaupo sa unahan. Talino mo talaga. Pero siguraduhin mo lang na walang mapapahamak dyan sa plano mo. Aayusin ko muna ang mga wiring dito para siguradong hindi na mamamatay ang ilaw. Paano naman lalabas ang aswang kung hindi mamamatay ang ilaw? Pagkarating natin doon sa kagubatan, papatayin ko ang ilaw ng bus. Sumang-ayon naman si Yael. Habang papalapit kami sa kagubatan, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Maraming buhay ang gusto kong sagipin sa loob ng bus. Mabilis ko namang natapos ang pagkumpuni ng main switch ng ilaw. May sira nga talaga yon. Nang makarating na kami sa kagubatan, bigla kong pinatay ang ilaw. Kasabay noon ang paghinto ni Yael sa bus. Nagsigawan ang mga tao at narinig ko ang malakas na sigaw ni Ate Selena. Binuksan ko ang ilaw at doon ko na nakita ng harap-harapan ng aswang. Hawak niya ang leeg ni Nico. Gusto niya itong kainin. Pakawalan mo ang bata. Ako ang harapin mo. Yael, bilangin mo ang mga pasahero. Alamin mo kung sino ang nawawala sa kanila. Sige, gagawin ko yun. Ang pangit ng aswang. Lintik na yan. Isa nga siya sa mga pasahero natin. Lalapitan ko lang ang aswang. Maiwan na kita. Tulungan ninyo ang anak ko. Parang awa nyo na. Kayong lahat, lumipat kayo dito sa unahan. Hayaan yung ako ang haharap sa aswang na yan. Ate Christy, tulungan mo ko! Hindi ka makakagat ng aswang na yan, Nico. Sabi ko na nga ba natitipuhan mo ang bata. Kaya ginawa ko siyang pain para sa'yo. Huwag kang mangialam dito. Hayaan mong mapunan ko ang gutom ko sa gabing to. Hindi pagkain ng batang yan. Isa siyang tao. Tandang-tanda ko pa noon. Ikaw ang aswang na kumain sa mga magulang ko. Hayop ka. Papatayin kita. Naalala mo pa pala ako. Bata ka pa noon. Kung hindi lang ako naawa sa'yo, baka pinatay din kita.
Sana nga, pinatay niyo na lang ako dahil ang batang kinaawaan mo noon ang siyang papatay sa iyo ngayon. Hindi mo ako kakayanin. Kung gusto mo pang mabuhay, hayaan mo akong makaalis. Dala ang batang to. Iligtas niyo po ako. Ayoko po pong mamatay. Buong lakas kong sinugod ang aswang gamit ang punyal. Nakakailag ito sa bawat pagtarak ko sa kanya. Hindi niya pa rin binibitawan ang batang lalaki. Ginamit niya ang kanyang pakpak bilang panangga sa pag-atake ko. Tumalsik ako at nauntog sa mga upuan nang malakas niya akong hinampas gamit ang kanyang pakpak. Yael! Paandarin mo na ang bus habang naglalaban kami. Sige! Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo ako kaya. Kagaya ka rin ng ama mo. Umaastang bayani kahit wala namang kakayahang lumaban. Ibahin mo ako sa tatay ko. Lumaban ka sa akin ng patas. Pakawalan mo ang batang yan. Siya ang pagkain ko ngayong gabi. Kaya bakit ko siya papakawalan? Isa pa, kaya naman kitang labanan kahit hawak ko pa siya. Pakawalan mo kung aswang ka. Ang pangit mo. Hindi ka na makakawala sa akin, bata. Kanina pa ako natatakam sa'yo. Alam kong masarap ang karne mo dahil mataba ka. Ayoko maging pagkain mo. Kung kanina, nagagawa mong ilagan ng punyal ko. Pero dito, sigurado akong matutunaw ka. Ay, hindi! Bendeta! Umanda ka sa aking babae ka! Papatayin kita! Pinakawalan niya ang bata at mabilis na sumugod sa akin. Bumapa ako sa sahig nang makalapit na siya. Tinarakan ko siya ng punyal, kaya lang ay nagawa niya pa ring makailag. Nahuli niya ang kamay ko na may hawak na punyal at malakas niyang pinigayon. Sobrang sakit, kaya napangiwi ako. Sinuntok niya ako sa tiyan at hinampas ng pakpak niya. Pero bago pa man ako tumalsik palayo sa kanya, sinabuyan ko siya ng holy water. Buisit kang babae ka! Ang hapdi! Ang hapdi sa balat dahil sa bendeta mo! Hindi ako papayag na ako lang ang mapapatay mo. Ate Christy, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Doon ka na sa nanay mo para hindi ka niya mahuli ulit. Lalaban pa rin po ba kayo? Oo, lalaban ako hanggang kamatayan. Binabangga ng aswang ang katawan niya sa pintuan ng bus. Ang aswang! Tumatakas siya! Hindi siya pwedeng makatakas! Mabilis akong tumayo para muling atakihin ang aswang. Unti-unti na ring nasisira ang pintuan ng bus dahil sa lakas ng pagbangga nito. Tumalon ako ng mataas para tarakan siya ng punyal ko. Iilag pa sana siya, kaya lang winisikan ko siya ng holy water. Nawalan siya ng kontrol sa pagkilos dahil sa hapdi ng kanyang katawan. Nagawa ko siyang sugatan sa tiyan, kaya umangil ang aswang sa sobrang sakit. Walang hiya ka talagang, Christy ka! O ano? Akala ko ba malakas ka? Mahina ka. Wala kang kwentang nilalang. Kaya ang nararapat sa'yo, mamatay. Hindi ko matatanggap kung ang tulad mo ang makakapatay sa akin. Kung ganon, tingnan natin kung saan naabot ang lakas mo. Magkikita tayo ulit, Christy! Mabilis siyang lumipad papunta sa pintuan ng bus. Bumukas ng tuluyan ang pintuan nang malakas niya itong banggain. Lumipad ang aswang
papuntang kagubatan habang nagdurugo ang sugat niya. Christy, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Kailangan natin siyang sundan. May sugat na siya, kaya hindi siya makakalayo. Hindi din naman tayo makakaalis ngayon dito. Nasiraan tayo, biglang tumirik yung bus eh. Binilang mo ba ang mga pasahero? Hindi ko nagawa dahil inutusan mo ako magmaneho eh. Si Ate Selena nang inutusan ko. Kung ganon, tanungin mo siya kung sino ang nawawala. Sige. Ate Selena, halika rito. Nabilang ko na ang mga pasahero at isa nga ang nawawala. Sino? Ang matandang babae. Ano? Oo, siya ang aswang na kinalaban mo. Kakilala mo siya, hindi ba? Pero imposible. Aling Gemma! Aling Gemma! Kahit talungkotin mo pa ang buong bus, hindi mo na mahahanap ang matandang yun. Noong una pa lang, malakas na ang kutob ko na siya nga talaga ang aswang. Hindi ito maaari. Kinupkup ako ng matandang yun, kaya hindi siya pwedeng maging aswang. Alam ko naman na ako ang pinag-iinalaan ninyo. Gusto ko na sanang sabihin sa iyo na hindi ako aswang. Kaya lang baka hindi natin mahuli ang matanda. Christy, wala na tayong magagawa. Si Aling Gemma nga talagang aswang. Inuto at pinasakay niya lang tayo sa mga palabas niya. Sa totoo lang, nung ginamot niya ng laway niya ang pananakit ng tiyan mo kaninang umaga, nagtaka na ako noon. Ang alam ko lang, kung sino ang umusog sa iyo, yun mismo ang makakapagpagaling sa iyo gamit ang kanyang laway. Inusog ka niya at ginamot para maisip nating lahat na inosente siya. Pero kanina, nahilo din siya. At sabi niya, sumasakit din ang tiyan niya. Kaya niya yung ginawa para hindi mo siya mapaghinalaan. Hindi niya magawang umalis sa bus dahil ayaw niyang tigilan ng bata. Gusto niyang kainin ng batang lalaki ngayong gabi. Kanya na mga aswang. Kapag may natitipuhan sila, hindi nila ito titigilan hanggat hindi nila nakukuha. Ano bang plano mo gayong alam mo na kung sino yung aswang? Mahirap to para sa akin. Pero sisingilin ko siya sa lahat ng ginawa niya. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit niya pinatay ang mga magulang ko. At kung bakit niya ako niloko. Alam ko na may kakayahan kang wakasan ang kasamaan ng aswang na yon. Kailangan na natin siyang sundan para matuldukan na ang kanyang kasamaan. Tutulong ba kayo sa paghahanap? Wala tayong kagamitan para mapatay ang aswang na yon. Mapapahamak lang kami kapag sumama kami sa inyo. Ako ang papatay sa kanya. Ang gusto ko lang, tulungan niyo akong mahanap siya. Mas madali natin siya mahahanap kung magtutulungan tayo. Papasok na kami sa kagubatan. Lumabas ang bilog na buwan. Sobrang laking pasasalamat namin dahil naging pabor ang gabing yon. Kailangan kong mamili ng mga oras na yon. Magpatawad o maghigante. Pero buo na ang desisyon kong patayin ang matandang babae. Nang dahil sa kanya, naulila ako ng maaga. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit niya ako inaruga sa loob ng 5 taon. Marami ang pumayag na sumama sa amin ni Yael para hanapin ang aswang sa gubat. Hanggang sa ayaw na ring magpaiwan ng iba. Kaya sumunod silang lahat sa amin. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Tumingal natin kayo sa itaas ng puno. Hindi na makakalipad ng matagal ang aswang na yun dahil sa sugat niya. Ang sabi ni tatay nun, ang mga aswang na nasugatan ng punyal ay mahihirapan ng gumaling. Sagradong punyal yun na may basbas na mga sinaunang manunugis. Kaya pala napakalakas ng agil ng aswang kanina dahil nasaktan siya ng sobra. Kung sagrado nga yan, kahit anong dila niya pa sa sugat niya, walang pag-aasang hihilom yun kagad. Mga kasama, ito tignan nyo. May naapakan akong dugo dito. Sigurado akong dito dumaan ang aswang. Tara na, sundan natin ang daan na yan. Sigurado po ba kayo na duguyang naapakan nyo? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Bilisan na natin mga kasama. Merong titingin sa itaas at meron naman titingin sa paligid para makita natin kung saan nagtatago ang aswang. Sige po.
Naging maingat naman kami. Naghiwa-hiwalay kami sa paghahanap sa aswang. Napahinto kaming lahat na may umalingaw-ngaw na malakas na alulong. Marami ang natakot pero pursigido pa rin akong ituloy ang paghahanap. Sundan niyo ang alulong na yon. Malakas ang kutob ko na alulong yon ng aswang. Oo, doon tayo sa kabila dumaan. Dito, may dugo pang tumulo dito. Dito pumunta ang aswang sa kanang bahagi na ito. Pero ang alulong ay nanggagaling dun sa kaliwang bahagi ng kagubatan. Ang mga aswang ay magaling manguto. Sigurado ako na nililito niya lang tayo. Nauto nga niya si Christy na mabait at tunay na nag-aalaga siya. Pero kita mo, siya din palang pumatay sa mga magulang ni Christy. Kung may bakas ng dugo dito, ibig sabihin, dito siya dumaan sa kanang bahagi ng kagubatan. Kung hindi natin siya mahanap dito, lilipat tayo dun sa kabila. Sige, kung yun ang pasya mo. Narating na namin ang kanang bahagi ng kagubatan. Isang ilog ang nakita namin doon. Napaupo si Yael sa lupa, saka naghilamos. Bigo kaming makita si Aling Gemma ng gabing yon. Wala na atang pag-asa na mapatay ang aswang na yun. Mukhang nakatakas na siya. Paano kung hindi ako nagkamali na doon siya sa kaliwang bahagi ng kagubatan? Kung ganon, kailangan na nating umalis sa kagubatang to. Makakalagpas na tayo dito dahil wala ng aswang. Malakas ang kutob ko na makikita mo pa rin ang matandang yun. Babalikan ka pa rin niya para patayin ka. Hindi gagaling ang sugat nun. Mamamatay din siya ngayong gabi. Ano ba ang desisyon mo? Babalik ba tayo o maghahanap pa tayo sa kaliwang bahagi ng kagubatan? Christy, umuwi na lang kaya tayo. Tignan mo, marami tayong mga kasama na gustong umalis dito. Hindi natin kabisado ang lugar na to. Malay natin kung may mga mababangis na hayop pala dito. Tama si Yael. Baka bigla tayong atakihin ng mga hayop dito. Sige, aalis na tayo dito. Tara na, bumalik na tayo lahat doon sa bus. Nagsialisan na ang mga kasama ko para bumalik sa bus. Nagpaiwan si Nico. Bigla niya akong pinigilan sa paglalakad. Seryosong nakatingin sa akin ang bata. At ramdam ko na may gusto siyang sabihin. Hinintay niyang kaming dalawa na lang ang maiiwan bago ito nagsalita. Ate Christy, may sasabihin ako sa inyo. Ano naman yun? Nung binangga ng aswang ang pintuan kanina, nakita ko po si Kuya Yael may pinindot siya doon banda sa manibela. Kaya bumukas ang pintuan. Sinadya niyang pindutin po yun kasabay ng pagbangga ng aswang para hindi po mahalata. Ano? Opo, tapos nung nag-uusap kayo kanina, nakita ko to sa ilalim ng upuan ni Kuya Yael. Itong maliit na bote. Amoy niyo po kung ano yung laman niya. Ito ang amoy na nakakahilo sa loob ng bus. Nahilo ako bigla nang maamoy ko to. Huwag niyo na lang po sabihin na sinabi ko sa inyo ang lahat. Si Yael, isa din siyang traidor. Tara na, sundan natin sila. Baka may mangyaring masama sa mga kasama natin. Mabilis kaming tumakbo ni Nico para mahabol ang mga kasamahan namin. Hanggang sa naabutan na lang namin silang duguan habang nakahandusay sa lupa. May iilan pang may buhay, pero ang iba wala na. Nakita ko ang isang nilalang na nakatayo. Kung hindi ako nagkakamali, si Yael yun. Mahahaba ang kanyang mga kuko. Mapula ang mga mata at itim na itim ang katawan. Nagtago si Nico sa likuran ko dahil sa sobrang takot. Napagod ka ata ng husto, Christy. Paano ba yan? Huli ka na para iligtas mo pa sila. Walang hiya ka, Yael. Pinagkatiwalaan kita. Ang buong akala ko, kakampi kita. Pero hayop ka. Wala kang pinagkaiba kay Aling Gemma. Sa tingin mo ba gusto kong makita na papatay mo ang lola ko? Lola? Lola mo si Aling Gemma? Oo,
At magkasama kami nung pinatay namin ang mga magulang mo. Sa totoo lang, ako ang kumain sa kanilang mga laman loob. Ang sarap ng laman loob nila. Kaya nasisiguro ko na kasing lasa mo din sila. Nico, pumunta ka sa nanay mo. Ako nang bahala sa halimaw na to. Kapag makain ni Lola ang batang yan, gagaling ang sugat niya at kapag makain naman kita, mas lalo akong lalakas. Pinaglaruan niyo ko na matandang yon. Lalong-lalo ka na. Nagtiwala ako sa mga maling tao. Gusto mo bang malaman ang totoo kung bakit ako ang pinadala sa rutang ito? Dahil ako ang nakiusap. Nung una ayos naman. Pero nung nagpumilit ka na maging konduktora, doon nagsimula maging masaya ang lahat. Ang akala ko, ang kumpanya mismo ang nagpadala sa'yo sa ruta na to. Diyan ka nagkakamali. Alam mo, Christy, wala naman sana kami plano ni Lola na patayin ka. Kaya alam mo kung susunod ka na sa yapak ng mga magulang mo. Mga hayop kayo. Sobrang hayop. Wala makakauwi sa inyo ngayong gabi. Uubusin namin kayo. Napaatras ako nang magpalit ang Yusha bilang baboy ramo. Sobrang laki niya at kulay itim. Hinanda ko ang aking punyal at natitirang bendeta. Naghahanda na ang baboy ramo na umatake sa akin nang biglang narinig ko ang sigaw ni Nico. Ate Christy, kunin mo to! Isang matulis na kahoy. Itarak mo yan sa leeg ng baboy ramo. Sige, lumayo ka lang sa amin. Alalayan mo ang mga kasama natin na may mga buhay pa. Christy, tidrider tayo ni Yael. Ako nang bahala sa kanya. Papatayin ko siya. Patayin mo na ang halimaw na yan. Kayo din para makalis na tayo. Alam ko na po ang gagawin ko. Tulungan niyo na lang po ang ibang kasama natin at lumayo kayo. Tumalon ang baboy ramo para umpugin ako. Natumba ako sa lupa, kaya mabilis siyang dumagan sa akin. Buong lakas kong tinarak sa leeg niya ang matulis na kahoy, kaya napaangil ito at umatras. Winisikan ko siya ng holy water. Nagwala ito habang gumugulong sa lupa. O ano? Hindi mo na kaya? Ang buong akala ko, malakas ka. Ipakita mo sa akin ang lakas mo ngayon. Patayin mo na ang halimaw na yan. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Kailangan nating patayin si Aling Gemma. Marami tayong kasamahan na may sugat dahil sa ginawa ni Yael. Kailangan nating umalis at baka mamatay pa sila. Ate Christy, bumabalik sa pagiging anyong tao si Kuya Yael. Sige, Yael. Maging anyong tao ka at lumaban ka sa akin ng patas. Maya-maya pa, bumalik sa pagiging anyong halimaw si Yael. Ang akala ko, babalik siya sa pagiging anyong tao, pero nagkamali ako. Kumanda na naman siya para umatake sa akin. Kaya naghanda ako para mailagan yon. Ginagamit niya ang kanyang mahahabang kuko sa pag-atake para makalmot ako. Tumakbo ako palayo. Nakarating kami sa kakahuyan habang naglalaban. Nagulat na lang ako nang may kumalmot sa likuran ko, kaya muntikan na ako matumba sa lupa. Tatapusin ka na namin ng apo ko. Tatapusin niyo ako kagaya ng pagtapos niyo sa mga magulang ko? Oo, malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil kinupkup mo ko sa loob ng 5 taon. Pero pinakain mo lang pala ako para may kainin kayo. Pwede pa magbago ang isip namin. Hindi ka namin papatayin kung may kipagtulungan ka sa amin. Hayaan mo kaming makain ng mga pasahero. Babalik tayo ng normal sa atin. Hindi. Mas mabuti pang patayin niyo ko. Balak mo lang pala akong patayin, Aling Gemma. Pero bakit mo pa ako inaruga ng 5 taon? Bakit? Dahil ang buong akala ko, mapapakinabangan kita.
Pero nagkamali ako. Maprinsipyo ka rin kagaya ng tatay mo. Kaya nung nalaman ko na sasama ka dito, napag-usapan na namin ni Yael na papatayin ka. Pero bakit mo pinatay ang mga magulang ko? Ano bang atraso nila sa'yo? Hindi mo ba alam? Ang tatay mo ang umubos sa lahi namin. Kaya ka niligawan ni Yael. Balak ko sanang pag-asawahin kayo para magkaroon ka ng anak na may lahing aswang. Kaya pala kahit anong pang uutos sa akin ng apo mo, hindi ko siya nagugustuhan dahil may mga balak pala kayo. Para hindi na magbabago ang pasya mo, Christy. Tapusin na natin to! Sabay silang umatake sa akin. Sobrang mahihirapan akong harapin sila dahil parehas silang mabilis at malakas. Nagsaboy ako ng holy water sa kanila at pareho silang natamaan. Natamaan ko sa mata si Yael. Kaya doon na ako kumilos para saksakin siya ng punyal sa tiyan. Nagtagumpay ako mapuruhan siya pero hindi pa rin ito namatay. Bigla niya akong hinuli sa leeg at sinakal ng mahigpit. Pinaikot-ikot niya ako at saka buong lakas na hinagis. Tumilapon ako at nagpagulong-gulong sa lupa. Demonyo ka! Ang tagal mong mamatay! Hindi mo ako mapapatay ng gano'ng kadali! Dahil marami akong nainom na dugo kanina! Tapusin mo na ang babaeng yan, Yael. Kailangan na nating umalis. Sa tingin ko, madaling araw na ito. Walang makakaalis dito ni isa sa inyo. Dito kayo mamamatay sa mga kamay ko. Masyado kang mayabang, Christy. Sa tingin mo ata basta-basta mo na lang kami mapapatay. Mas lalo kami lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Ganun pala, ha? Ate Christy, saluhin mo itong matulis na kahoy. Sa dibdib mo raw sila tarakan, sabi ni Mang Ronnie. Isa ka bang bata ka? Makulit ka talaga. Alam ko na sinabi mo kay Christy ang nasaksihan mo kaya papatayin kita. Nico, ihagis mo sa akin ang kahoy na yan. Buong lakas na hinagis ni Nico ang matulis na kahoy. Nakita kong gustong sugurin ni Yael si Nico. Kaya tumakbo ako na mabilis para masalo ang kahoy. Nasalo ko nga yun. Nang makita kong malapit na si Yael kay Nico, inasinta ko ang matulis na kahoy sa dibdib nito. Nagawa ko siyang tamaan, kaya hindi niya nasaktan ang bata. Ay, Yael! Apo ko! Anong pakiramdam habang pinagmamasdan mong pinapatay ang apo mo? Masakit, di ba? Pero hindi lang yan ang gagawin ko sa kanya. Alam ko na kapag ikaw na lang ang matitira, hindi na ako mahihirapan sa'yo. Porket nasugatan mo na ako, ang buong akala mo, matatalo mo na ako. Umanda ka sa akin. Kanina pa ako handang-handa na patayin ka. Tingnan mo ang apo mo. Pilit na lumalaban kahit alam niyang mamamatay na siya. Pusit ka talaga, babae ka. Tama nga ako nun. Dapat pinatay ka na kaagad namin ni Lola. Isa kang malaking sagabal sa buhay namin. Ipaghihiganti ko ang apo ko. Isusunod kita sa mga magulang mo. Nagpalit anyo siya bilang malaking aso at sumalakay ito sa akin. Umilag ako para hindi ako makagat. Tumakbo ako papalapit sa kinaroroonan ni Nico para maprotektahan ko din siya. Sumunod naman ang aswang na aso. May natitira pang konting holy water sa boteng nilagyan ko. Kaya sinaboy ko yun sa kanya. Napaangil ang aso at nagpagulong-gulong ito sa lupa dahil sa sobrang hapde. Pilit pa rin lumapit si Yael sa akin para kalmutin ako. Kaya tinadyakan ko siya sa tiyan. Wala na kayong laban sa akin. Sa wakas,
Kahit papano'y nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Magbabayad ka sa ginawa mo to, Christy. Kahit sa kabilang buhay, sisingilin pa rin kita. Mas maganda kung uunahin kitang patayin. Sayang, nagugustuhan na sana kita eh. Pero dahil aswang ka, papatayin na lang kita. Sige pa, Ate Christy. Saksakin mo pa siya ng saksakin. Katapusan mo na, Yael. Ikumusta mo ko kay Satanas. Nalagutan ng hininga si Yael. Ang huli ko namang hinarap ay si Aling Gemma na ngayon ay anyong tao na rin. Galit na galit siyang nakatitig sa akin nang mapatay ko ang kanyang apo. Napatitig siya sa katawan ng kanyang apo na wala ng buhay. Anong pakiramdam na makitang mamatay sa harapan mo ang mahal mo sa buhay? Nagsisisi ako kung bakit binuhay pa kita nung gabing yon. Ikaw lang pala makakasira ng lahat. Masyado kong minaliit ang kakayahan mo bilang anak na manunugis. Wala akong ibang hangad kundi may paghiganti ang mga magulang ko. Nang dahil sa'yo, naulila ako ng maaga. Pinagkaitan mo ako ng magulang. Hayop ka. Kahit mapatay mo man kaming pareho ng apo ko, hindi mo pa rin mababago na ako ang nakapatay sa mga magulang mo. Wala ka nang magagawa doon. May paghiganti mo man sila, pero hindi mo na maibabalik ang kanilang mga buhay. Mamatay ka na! Buong tapang akong sumalakay sa kanya gamit ang punyal ko. Mabilis pa rin siyang umilag kahit nasugatan siya. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para matarakan ko siya ng punyal. Nagawa niya akong kalmutin sa dibdib braso. Pero nagawa ko rin siyang sugatan ng punyal. Pareho na kaming duguan ang mga oras na yon. Tinangka niyang dukutin ang puso ko. Pero mabilis akong yumuko. Sinaksak ko siya sa tiyan, kaya tuluyan itong nanghina. Mamamatay ka na sa pagkakataong to. Babalik pa rin ako, Christy. Mabubuhay ako at magiging isang aswang na amalanhig. Hahanapin kita kahit saang lupalop ka pa ng mundo. Tumahimik ka na! Nagawa mo silang patayin, Ate Christy. Ang tapang-tapang mo. Christy, Tiko, nasa daang mga aswang. Napatay na po sila ni Ate Christy. Ha, talaga? Sigurado ba kayong patay na sila? Opo, patay na po sila. Kung ganon, bago natin iwan ang katawan nila, kailangan natin silang sunugin. May mga aswang na bumabalik pa rin kapag hindi sinusunog ang kanilang katawan. Paano po natin sila susunugin? Wala naman po tayong apoy. Meron akong dalang posporo dito. Tsaka ito, ang boteng nakita mo sa akin ay may lamang gas. Dinadala ko talaga yan upang pangontra sa mga aswang. Takot sila sa apoy. Kaya iniisip ko noon na kapag sinalakay ako ng aswang, liliyaban ko siya. Kung ganon, sunugin na po natin sila para makaalis na tayo. Sinunog namin ang katawan ng mga aswang bago nilisan ang lugar na yon. Bumalik kami sa bus. Kaya lang, wala nang magmamaneho pa uwi. Iilan na lang kaming nakaalis sa kagubatan. Sobrang saya ko dahil ligtas kami. Kaya lang, nandun ang lungkot para sa ibang pasaherong namatay. Hindi pa rin ata tayo makakaalis dito kasi walang magmamaneho. Yung driver kasi natin aswang eh. May tiwala ba kayo sa akin? Bakit naman? Wala akong alam sa pagmamaneho eh. Pero alam ko kung paano nila galawin ang manibela at preno. Susubukan ko kahit dahan-dahan lang. Sigurado po ba kayo, Ate Christy? Oo, susubukan ko para makaalis na tayo dito. Marami ang kailangang gamutin,
Kaya hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito. Sige, pero kung hindi mo kaya, wag mo nang pilitin. Sige po, maghanda na kayo. Aalis na tayo ngayon. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang hawak ang manibela ng bus. Nagpagewang-gewang pa ang bus nung una. Pero habang tumatagal, nahuhuli ko na rin kung paano ang tamang pagpapatakbo. Sumikat na ang araw bago kami nakaalis sa bayan na yon. Unang baryong dinaanan namin ay kung saan nakatira si Mang Ronnie. Bago pa bumaba ang matanda, sobrang nagpapasalamat siya sa akin. Hanggang dito na lang ako, Christy. Sana hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Maraming salamat sa pagpatay sa aswang na kumakain ng mga pasahero. Simula sa araw na to, wala na akong dapat katakutan na bumiyahe. Araw man o gabi. Maraming salamat din po sa inyo. Pasensya na po kung napagkamalan ko po kayong aswang. Ayos lang yun. Ang mahalaga, wala nang totoong aswang. Ibabalita ko to sa mga taga-baryo ko. Sigurado ako na magiging masaya sila kapag malaman nilang patay na ang aswang na tumatambak sa mga pasahero ng bus. Sige po, aalis na po kami. Sige, ingat kayo. Naway makarating kayo ng payapa sa uuwian nyo. Umalis na nga kami. At ang kasunod namang bumaba ay ang magnanay. Kahit sugatan si Ate Selena, masaya pa rin ito dahil nakarating sila sa kanilang baryo ng buhay. Nagpapasalamat din ako kay Nico sa mga sinabi niya sa akin tungkol kay Yael. Simula ngayon, wala na kayong dapat katakutan. Kaya nga, malaya na kaming makakauwi ni Nico sa baryo na to kahit anong oras. Ate Christy, masaya po ako dahil nakilala kita. Ang tapang-tapang po ninyo. Nagawa ninyong patayin ng 2 aswang kahit mag-isa lang kayo. May naitulong ka rin naman sa akin eh. Dahil sa matulis na kahoy, nagawa kong patayin si Yael. Kailangan na naming umalis, iha. Naghihintay na kasi ang asawa ko at ang kapatid ni Nico. Sige po, sana magkita pa tayo ulit. Sana nga, Nico. Nang makarating ako sa terminal, marami ang nagtataka kung bakit wala si Yael. Ipinaliwanag ko sa kanila ang mga nangyari. Kaagad na nagpaimbestiga ang kumpanya. Sinuspindi ako ng kumpanya. Pero makalipas ang ilang buwan, pinabalik naman ako bilang konduktora sa rutang yun. Miss Esperanza, sa kasalukuyan, may pamilya na ako at malalaki na rin ang mga anak ko. Ni isang beses, hindi nag-cruise ang landas namin ng mga taong minsan ko nang nakasama sa isang masamang insidente. Gayunpaman, palagi ko silang pinagdadasal. Isa sa mga natutunan ko ay ang magkaroon ng limitasyon sa pagbigay ng tiwala. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. Hindi mo ba alam?